So yon, good morning, good afternoon, and good evening sa man tayong panig ng daigdig mga kamak bro. So time check, it's 6:32 AM dito sa Brisbane, Australia. So dumaan lang tayo dito sa Atkinson Dam just to have a quick vlog, maybe 10 minutes or 15 minutes. Since malapit na to dito sa sideline ko, it's just maybe 10 minutes drive na lang, nandun na ako. So yun, dumaan lang ako rito just to, alam mo yun, pakita ko man lang, makapag-relax man lang yung mata ko, hindi puro trabaho yung nakikita ko. So ngayon, kaya gusto ko lang mag-vlog kasi later meron tayong kasama na i-interviewin. Itatanong natin yung mga experience niya applying, going here sa Australia, kung ano yung mga struggle, kung ano yung mga challenges na hinarap niya, then ano yung pakiramdam na na-hire ka as a diesel mechanic at nakapunta ka dito sa Australia. So then also we have another good news for this week kasi nag-post ulit si VFG ng bagong hiring. So i-discuss din natin yan kung paano yun na-applyan. So but before that, siyempre, let's have an intro. So ngayon, papakilala ko na ngayon yung ating guest for today, for this vlog. So we need to ask him several questions about his experience kung paano mag-apply hanggang sa matanggap dito sa Australia. So I would like to introduce to you Jenner. Bye. Hello guys, I'm Jenner Piquillo. Yeah. Dito kami ngayon sa Australia, sa Queensland, banda. And yeah. Nahihayin pa siya sa amin na. So anyway, so ngayon kaya ako siya sinama sa vlog because I know some people is really eager mag-apply dito sa Australia. Iba, sinasabi lang kahit anong trabaho lang basta makapunta lang ng Australia. Actually, dito, like what I said dun sa mga previous vlog ko, dito kinukuha talaga dito mga high skilled professional. So kung kayo nandyan sa Pilipinas and you are working for some industry like katulad ng construction, manufacturing industry, so most of you guys can apply, especially kung titignan nyo dun sa mga legit agency dyan sa Pilipinas, pwede nyo apply nyan basta meron kayo 5 years experience, dapat proven yon. And syempre kaya ang i-verify ni immigration dun sa SSS kasi sabi ko nga sa inyo, that's the source, yun yung pinaka-legitimate source ng Australia to verify yung employment mo. So medyo mahangin lang ngayon. So Jenner, how many years na ba? Almost a year na, no? Or yeah, almost a year na. Yeah, almost a year na. So it's been here for 11 months na as a diesel mechanic. So kita-kita nyo naman, batang-bata, still single. So ngayon, ang gusto kong tanungin sa kanya, way back 11 months ago, ano yung challenges pre na pag-apply? And paano ka nag-apply? And paano ka nagkaroon ng idea to go here in Australia instead of pumunta ka ng Middle East, pumunta ka ng Canada, or just patungan ng Canada naman until now, or New Zealand? Bakit napunta sa Australia? Paano nga ba nag-apply? So yun, nagsimula to nung nag-work ako sa mining sa Pilipinas. And yan, naging option ko din talaga yung Canada, New Zealand. And my first option is Australia. Hindi ko kahit kailan pumunta sa Middle East because Australia is the number 1 country. That's why I pursue to go here. And ayun, pinaka minimum experience lang din talaga na kailangan mo is 5 years and above. So yun, I'm a heavy equipment mechanic here. And ano pa ba? And VFG, yun nga pala yung agency ko. Medyo ano lang siya, medyo maproseso lang yung pinagdaanan ko kasi naabutan ko yung 482 visa na
hindi ka na makakapunta dito pag wala kang skills assessment. Yun. So, yun. Minsan tinatawag nilang beta sys, no? Oo. So, napakalaga kasi nun. So, yung nagpo-process ka, pre, ano pinagdaanan mo? Kasi hindi man tayo pare-pares ang pinagdaanan while processing yung mga documents natin para i-process sa agency. Ano yung mga challenges na pwedeng i-expect ng mga bago nag-a-apply ngayon papunta dito? So yun, sa tanong mo nga, kailangan mo din talaga mag-consolidate ng mga documents tulad ng COE, payslip, yan, number 1 din yung payslip, and yung mga Form 137 sa mga high school natin, and also the medium of certificate na nagpapatunay na yung mga school na napasukan natin is with English communication skills like that. Because hindi dati kasi kailangan mo pang mag-IELTS bago ka makapunta dito. Ngayon, kapag yung mga napasukan mong school has a medium of certificate in English, pwede mo na siyang gamitin na pang-apply dito. Ayos. Yun lang. So, nagkaroon ka ba ng mga challenges nung kinukuha mo yung mga documents mo? Oo, inaabot ako ng 6 months sa pag-kompleto lang ng mga dokumento. Kasi, babalikan mo yung mga payslip eh. Tsaka, hindi mo naman hindi isang beses na pupunta ka sa school mo o kaya sa isang previous company mo na makukuha mo kaagad yung hinihiling mong dokumento. Hindi siya basta-basta. Babalik-balikin ka pa. Ayun. And ang pinaka-natagalan ko lang din talaga sa proseso, bakit ako inabot ng 1 taon, kundi yung skills assessment. Kasi need mo siya mag 25 videos na mapatunayan na isa ka talagang skilled person dun sa ina-applyan mo position dito. So, ibig sabihin yung beta sys na yun, o yung skill assessment na yun, talagang kailangan ma-prove mo dun sa video na ito yung ginagawa mo, alam mo to. So, ganun ba? Parang nagdi-discuss ka rin ba? I-explain mo yung, halimbawa, as a mechanic, sa engine, i-explain mo kung ano yung mga troubleshooting sa engine, kung ano yung mga low power dyan, or anything else like that. So ngayon, pre, hindi lang siya mekaniko, no? Kahit sa ibang position, hininga na ng ganito. Hindi ka na makakapunta dito nang wala kang skills assessment. Hindi rin pala ganun madali, mga kamaanggo, no? So, tulad nga ng sinabi ni Jenner, so hindi siya ganun ka-smooth. So, lahat talaga may pagdadaanan ka, may mga challenges ka talaga. Kailangan harapin, kailangan nasigasuhin, paglaanan ng panahon. So ngayon, pre, anong masasabi mo? Yung, alam mo yun, yung nakumpleto mo na lahat, then dumating yung visa mo, anong naramdaman mo? Yun lang. Share ko na lang din. Habang since na tanggap ako sa employer ko, nagpanata na ako sa sarili ko na magsisimba ako kada linggo, minimum of 1 mass, or tatapusin ko pa yung pangalawang misa. Lang talaga sa panalangin natin sa taas na mapagbigyan tayo makapunta dito. Yun din, paano pa ba? Hindi nga din siya naging madali dahil hindi ko ma-explain dahil nung natanggap ko yung tawag na may flight na daw ako sa ganitong date, bumuhos din talaga yung luha. Hindi dahil number 1 na dream job ko to na makapunta dito. Yan lang. Sobrang sarap. Yung din yung mga, kahit man ako, nung natanggap ko rin yung visa, actually talaga, sabi ko na lang na, all the prayers is worth it. Yeah. Kung ano yung lahat ng pagpapagal, yung pag-aasikaso, yung pagod, yung gasolina, kasi palakad-lakad ka kung saan-saan. It's really worth it. It's really worth it. So ngayon, since andito na tayo sa Australia, Jenner, sa mga nag-a-apply, lalo na dyan sa BF, sa mga nag-a-apply at nangangarap pumunta dito sa Australia, ano yung pwede mong ibigay na advice sa kanila? So yun lang, since kung ang napili yung agency, yung mga tulad niyan, mga VFG, Cyhorse Global, like that, and madami pang agency na ganyan, kung anong pinapaprovide sa inyo mga dokumento,
na dapat yung kumpletuhin, ano nyo lang, i-push nyo dahil yan talagang hindi tayo pwedeng mag-shortcut dito or tinatawag nating pwede na yan. Kailangan lang talaga natin siyang pagpusigihan na makuha lahat ng dokumento. Tama yan. Dapat talaga i-organize natin lahat. Kailangan yung preparation stage, kailangan talagang detail dyan. Detail by detail. So kailangan, kasi maipasa nyo ng buo yan, walang kulang. Kasi kung hindi nyo maipapasa ng buo yan, tatagal yung process ng Tatagal at babalik lang din sa una. Babalik ka lang din sa una. So yun ang mahirap sa process ng pag-apply or pag-aasikaso ng documents, even though nakayag ka na, nakapirma ka na ng kontrata. You need talagang pagdaanan yung proseso na yun. Hindi siya smooth eh. Hindi siya smooth. So ngayon, as a diesel mechanic dito sa Australia, so bilang Pinoy pare, bilang professional na individual na nandito, anong ma-advise mo ngayon sa mga papunta na dito? Ano yung mga dapat nilang i-expect? Ano yung dapat nilang maging mindset? Ano yung dapat nilang i-aim once na mapunta sila rito? So yun, kung sakaling makapunta na yung mga kababayan natin dito, yun, mag-i-start lang tayo sa scratch talaga dahil kailangan lang din natin makisama ulit dahil iba't ibang lahi yung makakasama natin dito. Mahabang pasensya ang pinakakailangan natin dito at pangunawa dahil may iba't ibang tinatawag tayong ugali na hindi natin na-encounter sa Pilipinas na kailangan natin siyang pagpahabaan ng pasensya dito. Yun lang, kung makakadama man lang tayo ng mga lungkot, yung mga homesick, pangulila sa pamilya, lilipas din yan. Mabilis lang yung isang taon. Ako nga, almost 1 year na ako dito, hindi ko na malayan dahil napakabilis lang ng panahon. Tsaka busy. Oo, napaka-busy. Yun lang. Busy sa trabaho. So, salamat sa advice mo, pre. Yan nga, tulad ng sinabi ni Jenner, mahabang pasensya, tamang pakikisama. At syempre, dito kailangan magkaroon ka talaga ng goal. Kasi kung pupunta ka sa isang bansa, kahit saan ganda ng bansa kang pumunta, kung wala kang goal, wala kang tinitingnan na pangarap, wala kang direksyon, wala rin pinagkaiba. So, yun lang mga kamakro. Thank you, Jenner, for guessing sa vlog ko. Salamat, pre. Thank you. Salamat. So, inabala ko siya kasi linggo ngayon, sinabi ko sa kanya, baka pwede kaming magkaroon ng konting session. Kapag-usapan namin yung mga naging buhay niya or naging proseso niya bago siya makapunta rito. O puro ako kasi alam ko nagsasawa na kayo. So, Jenner is one of my friend. Isa masasabi ko dito sa ako to, yung mindset ng pagiging professional nasa kanya. Malawak yung pag-iisip. He is a smart guy. So like us, like me. No. Okay tong kasama na to. So sana sa mga Pilipino, sa mga kabayan, sa mga kamakro natin na nandiyan sa Pilipinas, yung mga sinabi ni Jenner, lahat yung advice niya, sana may napulot kayo, and hopefully sa mga nangangarap na pumunta rito, no, gawin yung guide yung napag-usapan namin today sa vlog na to. Gawin nyo siyang guidelines para at least kahit paano may idea kayo kung ano yung mga posible nyong harapin. So, yun lang guys. Maraming salamat sa panonood ng aming vlog for today. And please don't forget to share, like, and subscribe sa ating channel. And God bless everyone.